Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, tungkol tayo dito sa pag-usapan natin itong kinaso ni Topacio kay Soto. Yung grupo nila Topacio, yung mga lawyers na Duterte DDS lawyers, matagal na nilang sinasabi yan. Actually, na-discuss ko na nga ito eh. Ikinaso nila Topacio, ni Attorney Luna, ni Jing Paras, ni Respicio, ikinaso nila si Soto. Nag-file sila ng petition sa Korte Suprema na i-cite si parusahan ng indirect contempt itong si Senate President Soto. Bakit daw indirect contempt? Ang sabi nila, hindi na daw kasi nirespeto ni Soto ang Korte Suprema. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary, lalong-lalo na po yung may mga statements niya. For example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Ang pag sinabi kasing indirect contempt, pag direct contempt kasi, nandun ka sa loob ng korte, binastos mo ang Korte Suprema. Yan yung direct contempt. Pag indirect, nasa labas. Ay nagsalita naman si Soto tungkol sa Korte Suprema, nasa labas. Kaya indirect. Ngayon, ang tanong, guilty kaya si Soto niyan sa indirect contempt? Pag sinabi mo kasing indirect contempt, inobstruct mo, hinadlangan mo yung implementation ng desisyon ng korte, lalo na halimbawa Korte Suprema. Nag-obstruct ka. Kumbaga, blinak mo yung implementasyon niyan, hindi mo pinasunod. Mga ganon, inimped. Ito hindi naman eh. Hindi naman, nagsabi ba si Soto na wag nating sundin? Hinadlangan niya ba ang pagpapatupad ng nasabing desisyon? Hindi naman eh. Ang sinabi lang ni Senate President Soto, hindi siya sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi ang lumabas sa desisyon ng Korte Suprema, judicial overreach. Ibig sabihin, lumampas ang Korte Suprema. Kasi ang nangyari sa Korte Suprema niya, dun sa desisyon na yon, sa impeachment ni Sara, parang judicial legislation na ang nangyari. Kaya matagal bago mapalitan ito. Sabi niya, mga ilang retirement pa ng mga justices ng Korte Suprema bago yan mapalitan. Kaya para tuloy ang impeachment ay naging impossible dream na. Yun yung mga eksaktong sinabi ni Senate President Soto. Impeachment now is an impossible dream. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Ngayon, kinaso nila si Soto. Kasi indirect contempt. Ang tanong, yung bang sinabi na yun ni Senate President Soto ay pwede mong masabing indirect contempt? Hindi yun. Maraming lawyers na tanungin mo, hindi pasok yun sa indirect contempt. Una, pwede ka bang mag-express ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema? Yes. Yes. Demokratikong bansa tayo. Kahit nga ako sa vlog ko, sabi ko, hindi ako agree doon. Tingin ko, hindi agree yun. Hindi ako agree doon. Bakit? Ito. Marami namang nagsasabing hindi. Si retired Senior Associate Justice Carpio, si retired Associate Justice Adolfo Ascona, si Attorney Tamase, si Attorney Garrido, si dating FAU din Santa Maria. Marami kaming mga abogado, si Jess Palses. Ako, marami naman. Ngayon, dahil ba nagsasabi kami ng ganun na hindi tama yung desisyon na yun? Sa tingin namin, hindi tama. Ang ibig bang sabihin nun, indirect contempt na kami?
Or si Senate President Soto, wala na ba kaming karapatang mag-express ng aming hindi pagsang-ayon sa desisyon? Hindi ko naman sinabing hindi sundin eh. Hindi rin sinabi ni Senate President Sotong wag sundi. Pag sinabi mo nang wag sundin, wag nating sundin yan. Hindi ganun, walang ganun. Pag sinabi mong wag sundin, nangampanya ka, na wag sundin yan, yan, pwede ka ng indirect contempt yan kasi nag-obstruct ka na. Pero kung nag-express ka lang ng opinion mo, ng stand mo, walang masama doon. Kaya ewan ko dito kila Topacio. Ewan ko dito kila Topacio. Naglabas na ngayon ng statement si Senate President Soto. Sabi niya, sasagutin niya ito, pero publicity stunt lang daw yun. Oo nga naman. Publicity stunt. Paepal naman itong sila Topacio. Parang, ang nila Topacio, palakas sa parang pinagtatanggol nila yung si Korte Suprema. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun. Kaya tama si Soto doon. Publicity stunt ito nila Topacio. Makakuha ng atensyon. Kunwari, pinagtatanggol nila ang Korte Suprema. Samantalang sila rin, mas malala pa nga ang pinagagawa niya nila Topacio. Pambabasto sa Korte Suprema, marami na yan. Mga nakaraan, pag hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, mas malala pa ang mga pinagsasabi nila. Diba? Yung mga ginawa nila kay dating Chief Justice Lourdes Sereno, Maria Lourdes Sereno. Di ba matindi yun? Noon. Kaya yun? Hindi naman ibig sabihin. Saka, dahil Senate President Soto, hindi siya pwede mag-express ng kanyang opinion, ng kanyang pagtingin. Mayroon nga parliamentary immunity yan. Pag nagsalita sila ng hindi maganda, may parliamentary immunity diyan. Actually, mayroon ng ganyan na kaso. Si Miriam Defensor Santiago, mas matindi yun. Senador siya noon, nagsalita siya against yata kay dating Chief Justice. Chief Justice pa noon, si Artemio Panganiban. Matitindi yung mga sinabi ni Miriam Defensor Santiago. May nag-file din ng ganyan na sa Korte Suprema. Ang desisyon ng Korte Suprema, hindi guilty ng indirect contempt si Miriam. Bakit? Senadora siya. May parliamentary immunity sa kanilang mga sinasabi. May privilege ang kanilang mga pagsasalita sa mga ganyan. Hindi na, yun? Saka ang korte hindi naman exempted sa mga komentaryo. Bahagi yan ng ating demokrasya. Kaya ewan ko dito kila Topacio. Tama nga yata si Soto. Publicity stunt lang yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,